pinansin si Mariela, bagkus nilapitan ko si Claudine. Banayad ko siyang binuhat. Namumula ang mukha niya at basang-basa ng pawis at luha. Bigla ay parang sinasaksak ng paulit-ulit ang puso ko dahil nakaukit sa maganda niya mukha ang pagdurusa. Dinala ko siya sa malaking bahay na naroroon. Binili ko ang buong lugar na ito noong malaman kong dito nila ginawa ang lahat ng kawalang hiya ang ginawa nila sa akin noon. Inihiga ko siya sa kama. Tinitigan ko ang mukha niya at hanggang ngayon ay matinding usig ng konsensya ang umaatake sa akin. Sinaktan ko siya ng husto. Ininsulto, binaboy dahil sa matinding galit ko pero sa huli ay wala naman pala siyang kasalanan. Ang totoo pala ay nasaktan din siya ng labis dahil ang akala niya ay iniwan ko siya. Hinapos ko mukha niya at hindi ko na napigilan pa ang maiyak sa sakit ng dibdib ko. I hated you and planned my revenge. Plinano ko lahat ng klase ng pagpapahirap na ibibigay ko sa iyo at sa mga kaibigan mo pero bumalik lang pala lahat sa akin. Ngayon ayoko nang mas nasasaktan dahil sa lahat ng masasamang bagay na ginawa. At sinabi ko sa iyo, paano pa ako makakabawi? Paano pa ako hihingi ng tawad kung ako mismo? Hindi ko kayang patawarin ang sarili ko sa mga pananakit ko sa iyo. Mahabang pahayag ko. Patuloy sa pagdaloy ang mga luha ko. Ngayon lang ako muling umiyak ng ganito. Ang pinakahuli ay noong mamatay si Papa. Galit na galit ako noon. Gustong-gusto ko silang balikang lahat noon at ilibing kasabay ni Papa pero mayayaman sila at may impluwensya ang pamilya nila. Kaya wala akong nagawa kung hindi lunukin ang lahat ng sama ng loob at galit. Sa loob ng 10 taon ay nabuhay akong tanging ang paghiganti ang laman ng isip ko. Ngunit sa loob lamang ng ilang minuto ay mababago pala ang lahat. I still want my vengeance, but I want my woman back to me more. Bahagyang naagaw ang pansin ko nang umungol si Claudine. Bumaling ito ng 2 beses ngunit hindi naman siya nagising. Bakas ang lungkot at hirap sa mukha niya kaya para na namang hinihiwa ang puso ko. Nagpakuha ko ng bimpo at langgana na may maligamgam na tubig. Pinunasan ko ang mukha niya at inayos ang pagkakahiga niya sa kama. Lumabas ako ng silid at binalikan ang mga kaibigan ni Claudine. Lalo lang dumoble ang galit na nararamdaman ko sa kanila dahil sinaktan ko ang babaeng mahal ko, gayong wala naman pala itong kasalanan. Michael, nahihirapan na ako, please. Pakawalan mo na kami. Umangat ang paningin ko kay Mariela at mabilis na naningkit ang mga mata ko. I will. Kung kusakay ang susuko at aamin sa publiko ng ginawa ninyo. People need to know your true colors. Angil ko agad sa kanya. Mahina namang nagbura si Gabby. Halatang galit pa rin ito hanggang ngayon at hindi matanggap ang pagkatalo nila sa akin. Nakuha mo na ang gusto mo. Napabagsak mo na mga negosyo at kabuhayan namin. Pati mga career namin nasira mo na rin. Hindi pa ba sapat ang mga iyon? Tumigil ka na dahil kahit nagpalit ka ng mukha, ikaw pa rin ang pangit na Joel na kahit kailan ay hindi namin matatanggap para kay Claudine. Nangiinsultong galit na ani sa akin ni Gabby. Napasingap naman ng mga kaibigan niya na mabilis ko siyang lapitan at undayan ng 2 malalakas na suntok. Lalong namaga ang mukha niya at ngayon ay nagdurugo na ang ilong at gilid ng mga labi niya. Bakit? May babalik niyo ba ang buhay ng papa ko dahil sa mga kagaguhan niyo? Naulila ako sa ama. Porque mayayaman kayo at may impluwensya, ganun lang kadali para sa inyo sumira ng buhay na iba. Ngayon, alam niyo na ang pakiramdam. Halos manginig ako sa sobrang galit habang binabanggit ang mga iyon. Nag-iyakan naman si Stella at Mariela. Gayon pa man ay wala akong maramdamang anumang awa para sa kanila. Wala kang pagkakaiba sa amin. Sa ginagawa mo sa amin ngayon, wala ka na rin pinagkaiba sa amin. Bakit? Sa pagpapahirap mo ba sa amin ay may babalik mo ang buhay ng papa mo? Nawala ang papa mo. Nawalan din kami ng matalik na kaibigan. Patas na tayo ngayon kaya pakawalan mo na kami. Sabat naman ni Byron, kaya marahas akong napalingon sa kanya. Naningkit ang mga mata ko pagkatapos ay napangisi ako. Ang kapal naman na mukha niyang ikumpara ang buhay ni Papa sa buhay ng demonyong Danzo na iyon. Patas? Mabuting tao si Papa pero dahil sa sama ng loob, inatake siya sa puso. Sa Danzo, mayaban lang pero nang makaranas ng dagok ng buhay, sumuko agad at nagpatiwakal. Paano naging pareho iyon? Sumbat ko. Pairap na umiwas ng tingin si Byron.
Please, tama na. Huwag niyo na siyang galitin. Ako na lang ang aamin sa lahat ng mga kasalanan namin. Please, pauwiin mo na kami. Maya-maya ay muling pagmamakaawa ni Mariela. Napansin kong sa kanilang mga magkakaibigan na ito ang pinakamahina ang loob. Sabagay kahit noon pa man ay sunod-sunuran lang din ito sa kung ano ang sasabihin ng mga kaibigan niya. It's up to you. Nasaktan ko ng gusto si Claudine sa pag-aakalang kasabwat niyo siya sa pagpapahirap sa akin noon. Kaya mas malakang kasalanan nagawa niyo sa akin. Hindi ko kayo mapapatawad. So it's either you're going to confess or you rot here. The hell I care. Deklara ko at galit na silang tadalikuran. Tinatawag nila ang pangalan ko ngunit hindi ko na sila muli pang nilingon. I have to check Claudine again. Kailangan ko ba sigurong okay lang siya? I can't stand seeing her getting hurt anymore. Ngunit pagbalik ko sa silid ay natutulog pa rin ito. Gusto ko na siyang iuwi dahil alam ko magiging mas komportable siya sa bahay. Kaya maingat ko siyang binuhat. Hindi naman siya nagising hanggang sa mailipat ko na siya sa sasakyan. Bantayan yung mabuti ang mga iyan. Kapag pumayag na sila sa gusto ko, mag-record ka ng video ng mga pag-amin nila. Masisira ko rin naman sila kahit hindi sila umamin sa publiko. Pero mas gusto ko pa rin sila mismo ang maghayag ng mga kawalang hiyang ginawa nila sa akin. Bilin ko sa pinaka-leader ng mga tauhan kong naririto. Tumango naman ito agad. Copy, sir. Kami na bahala. Huwag ka mag-alala dahil kontrolado natin ang buong lugar. Kahit makatakas pa sila dito, ay hindi rin sila makakalayo. Paniniguro naman ng mga ito. Alam ko rin naman kahit anong gawin ng mga iyon ay hindi talaga sila makakatakas dito. Sige, aalis na kami. My wife needs a complete rest after the stress. Balitaan mo ako kapag gusto na nilang gawin ay pinagagawa ko. Bilin ko pa. Muli itong tumango. Pagkatapos noon ay nilisan na namin ang lugar hanggang sa makauwi kami. Ay hindi pa rin nagkakamalay si Claudine kaya kinakabahan na ako. Tinawagan ko agad si Dr. Mendez. Mabilis naman niyang sinuri ang kalagayan ni Claudine. Nakabantay lamang ako dahil labis ako nag-aalala. I think she's still in shock. Was she under a lot of stress lately? Tanong ni Doc. Napalunok ako at malungkot na tumango. May nadiskubre lang kami isang masalimuot na bagay. Tugon ko. Umiwas ako ng tingin dahil inaatake ako ng konsensya ko. I see. Well, may irereseta akong gamot. Pero kapag okay na siya, pwede naman na niyang ihinto na agad ang pag-inom. Iwas muna sa stress at hanggat maaari, puro healthy foods lang muna ang kakainin niya. No alcohol and junk foods for a while. Mariin niyang bilin. Tango lang ako ng tango. Thank you, Doc. Magpapahanda ako ng healthful dinner para sa kanya. Magalang kong sagot. Tubango at kumiti naman ito. Nalingon pa niya si Claudine bago muling bumaling sa akin. Michael, hindi ako mahilig makaalam sa personal na problema ng mga pasyente ko pero sana'y alagaan mo ang asawa mo. By just merely looking at her face, I could tell she is suffering from something at hindi yun makabubuti sa kalusugan niya. Malumanay pampahayag nito. Muli na namang nanikip ang dibdib ko at kumirot ang puso ko. Thanks, Doc. I will keep that in my mind. Muli siyang umiti at tumango. Inihatid ko siya hanggang sa may pintuan. Inalo ko pa siyang magtsaa o kape man lang ngunit sa bahay na lang daw niya sapagkat naghihintay ang kanyang anak. Nilingon ko ang oras. Mag-aalas 8 na ng gabi. Nagpahanda ako ng meatball pasta para kay Claudine. She loves pasta very much since before. Pagbalik ko sa kwarto namin ay eksaktong bumabangon na sa kama si Claudine. Nagmamadali akong lumapit sa kanya. Kamusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ko agad sa kanya. Mabilis na nanubig ang mga mata niya nang tumingin sa akin. Hindi siya nagsalita at perming nakatitig lang sa mukha ko. Joel, ikaw ba talaga yan? Bagyang nabasag ang boses niya at tuluyan ng umagos ang mga luha niya. May kung anong bumikig sa lalamunan ko at naramdaman kong namamasa na naman ang mga mata ko. Yes, ako talaga ito, bahay. Sambit ko. Tuluyan na siyang naiyak, kaya para na namang pinipiga ang puso ko. Ngunit matinding pagkabiglaan lumukob sa akin na bigla siyang tumayo at patakbong lumapit sa akin. Niyakap niya ako kaya napaangat ang dalawang kamay ko. Claudine's POV. Parang sasabog ang puso ko. Akala ko magagalit ako at magwawala kapag nakita ko siya ulit. Sabi ko noon kapag nagkita kami ulit susumbatan ko siya. Ipamumukha ko sa kanya kung anong sinayang at pinakawalan niya.
Ngunit ngayong nasa harapan ko na siya, ay iisa lang ang naging laman ng isip ko. Iyon ay ang mayakap siya at maramdamang naririto na nga siya talaga sa piling ko. Patakbo ako lumapit sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Parang gripong umagos ang mga luha ko habang patuloy sa mabilis na pagtibok ang puso ko. Ramdam kong nanigas siya sa kinatatayuan dahil sa ginawa ko. Please hug me too. Make me feel that you're really here. I miss you so much, my bae. Pag susumamo ko, dama kong napalunok siya ngunit kasunod din noon ay ang pagyakap niya sa akin ng buong higpit. Lalong bumaha ang luha ko at mariin ko ipinikit ang mga mata ko. I'm so sorry, Claudine. Please, I am very sorry. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Malungkot niyang sambit. Yumuyug-yug ang balikat niya at gaya ko'y umiiyak na din siya ngayon. Humigpit ang pagkakayakap namin sa isa't isa at sa loob ng ilang minuto'y walang nangahas na magsalita. Nakatayo lang kami habang mahigpit na magkayakap at patuloy na umiiyak. Hindi ko alam kung gaano katagal ngunit parang ayoko nang matapos ang sandaling iyon. I just wanted to be in his arms, feeling his warmth and comforting embrace. Nang kumalma ay marahan siyang kumala sa pagkakayakap sa akin. Bagamat tutol ang aking kalooban ay hinayaan ko lang siya. Ikinulong ng mga palad niya ang mukha ko at ngayon ay magkahinang na ang mga mata namin. I'm so sorry. Hindi ko alam. Hindi ko alam kaya sinaktan kita ng paulit-ulit. Patawarin mo ako, Claudine. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat para makamit ko lang ang kapatawaran mo. Madamdamin niyang saada. Namumula ang mga mata niya dahil sa pag-iyak. Ako naman ay sumisinok-sinok pa rin. Kusang tumakas ang mga luha mula sa mga mata ko kaya pinahid niya iyon sa pamamagitan ng mga hinlalaki niya. Wala na akong nararamdamang galit sa'yo. Na-miss kita. Sobrang na-miss kita. Sa loob ng 10 taon, lagi ko tinatanong ang sarili ko kung may mali ba sa akin. May kulang ba ako? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan kaya bigla mo na lang akong iniwan? Laging may bakit at kung paano mo ako natiis ng ganong katagal. Mariin siyang pumikit at tinalikan ng noo ko nang marinig ang mga sinabi ko. Suminghot ako dahil sumikdo na naman ang bigat sa dibdib ko at muling naiyak. Kahit kailan hindi ko gugustuhin iwan ka. Mahal na mahal kita. Mahal na kapag sinasaktan kita'y nasasaktan din ako. Kaya lalong naghihirap ang kalooban ko dahil laging umaapaw ang galit sa puso ko. Mas galit ako sa sarili ko kasi kahit anong gawin ko, hindi mawala-wala ang pagmamahal ko para sa'yo. I'm really sorry, Claudine. I'm really sorry for being cruel to you when you're blameless and innocent of any crime. Pahayag naman niya na lalong nagpaiyak sa akin. Tumingkayad ako para maabot ang mga labi niya. I kissed him deep. Naramdaman ko agad ang isang braso niya sa bewang ko at tinugon niya ang halik ko. He kissed me gently and passionately hanggang sa maging mapusok ang halik na iyon. Naramdaman ko na lang na nakahiga na pala akong muli sa kama at nasa ibabaw ko siya. Inalis ko muna ang lahat ng iniisip ko at nag-concentrate sa matamis niyang mga halik. Ito ang unang pagkakataon na maghahalikan kami ng ganito karubdob mula nung ikasal kami. Dahil masyado akong naliliyo at nalalasing sa mga halik niya, ay hindi ko na malayang pareho na pala kaming walang saplot. Let me love you with all my heart. Bye. Bulong niya. Ungo lang ang naging tugon ko dahil napapasingap ako sa mga ginagawa niya sa akin. Ngunit hindi gaya ng dati na nagpupuyo sa galit ang dibdib ko sa tuwing inaangkin niya ako. Ngayon ay masaya ako. Masayang masaya at bawat himaymay ko ay damaantindi ng pinagsaluhan namin pag-iisang katawan. Isa pa please. Gawin pa natin ulit iyon. Gusto ko ng isa pa. Hiling niya. Napangiti naman ako. Sa totoo lang ay gusto ko rin naman kahit medyo nangingirot na. Later please. Kailangan pa natin mag-usap. Sumeryoso naman ako. Bumuntong hininga siya saka tumango at maingat siyang umalis sa ibabaw ko. Nagpahinga lang kami saglit bago naligo at nagbihis. 2:00 na madaling araw pero gising na gising pa rin ang diwa ko. Guminhawa ang pakiramdam ko roon sa maligamgam na tubig na ipinanligo namin. Michael, pakawalan mo na mga kaibigan ko. Alam ko mabigat ang ginawa nilang kasalanan sa iyo pero ayoko maging masama ka lang dahil sa kanila.
Mas mahalaga sa akin magkasama na tayo ngayon. Kaya kung hihilingin mong putulin ko ng kaugnayan ko sa kanila ay gagawin ko. Huwag ka lang makagawa ng mabigat na bagay. Hiling ko sa kanya. Nakaunan ako sa braso niya habang nakahiga kami sa kama. Hinahaplos niya ang pisngi ko habang titig na titig sa mukha ko. I want them to confess what they did to me and show it to the world. Matigas niyang tugon. Napalunok naman ako dahil sa galit na mababanaag sa mga mata niya. Tumango ako. They will. I know they will. Maging ako hindi makapaniwala sa ginawa nila. Kaya pala hindi man lang sila affected kahit halos araw-araw akong umiiyak dahil bigla ka nalang nawala. Sila pala ang may kagagawan. Pero nasasaktan pa rin ako sa nangyari kay Tito. Sorry talaga, Michael. Ginawa lang naman nila iyon dahil sa akin kaya hanggang ngayon hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Kako naman. Umiwas siya ng tingin sa akin at marahas na nagbuga ng hangin. Wala kang kasalanan sa nangyari. Alam ko mga bata pa sila noong gawin nila ang ginawa nila sa akin pero hindi birong hirap ang pinagdaanan ko sa kanila. Isang simpleng bagay lang ang bullying pero sa katulad kong biktima, panghabang buhay na iyong nakatatak sa puso't isip ko. Hanggang ngayon tinatanong ko sa sarili ko at ang Diyos kung bakit ko kinailangang pagdaanan ang lahat ng iyon. Naging mabuting tao naman ako at walang sinakta na kahit na sino. Pero bakit kailangan mangyari sa akin at sa pamilya ko iyon? Pagka ba mahirap kami at walang anumang maipagmamalaki, pwede na kaming saktan at paglaruan ng sino mang mayroong impluensya. Imagine how young they were but still they were able to hurt me and my family just like that. Mabigat ang loob at galit niyang pahayag. Parang biniak na naman ang puso ko sa mga sinabi niya. Ilang beses akong lumunok at pinahid ang mga luhang bumalong mula sa mga mata ko. I'm so sorry. Tanging nasambit ko pero umiling siya at hinapit akong papalapit sa kanya. It's not your fault. Don't blame yourself. Huwag ka mag-alala. Pakakawalan ko na sila pagkatapos nilang magawang ipinagagawa ko. Sabi naman niya. Muli akong bumuntong hininga. What if idemanda ka nila? Kidnapping at illegal detention pa rin ang ginawa mo sa kanila. Ayoko makulong ka o masangkot ang pangalan mo sa skandalo. May pag-aalalang paalala ko sa kanya, ngunit umiling siya sa akin. Hindi nila gagawin iyon kung ayaw nilang tuluyang gumapang sila sa pusali. Kaya kong pabagsakin ng tuluyan ng mga kabuhayan nila kapag mas pipiliin pa nilang kalabanin ako. Mariing deklara niya. Napalunok na naman ako. Totoo iyon. Sa lawak ng kapangyarihan at impluwensya ni Michael ngayon, siguradong sa isang iglap ay kayang-kaya niyang gawin ang banta niya. Gusto mo bang makita ang ginawa nila sa akin noon? Napasingap ako nang muli siyang magsalita dahil hindi ako umimik sa huling sinabi niya. What do you mean? Kunot noong tanong ko. I just recently found out about it yesterday. Kinunan pala nila ng video ang lahat ng pagpapahirap na ginawa nila sa akin noon. Nanlaki ang mga mata ko at halos mapabangon ako sa matinding pagkagulat. What? That was too cruel. Sambit ko habang muling pumipintig ng mabilis ang puso ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses nanlaki at umawang ang mga labi ko habang pinapanood ang video na sinasabi niya. Nakatakip ang dalawang kamay ko sa bibig ko at nanginginig ang buong katawan ko. Bawat hagupit ni Nadenzo at gobi sa katawan ni Michael ay napapangawi ako at mas malalaking butil ng luha ang dumadaloy mula sa mga mata ko. Isang babaeng maigsi ang buhok at nakasombrero ang nagsalita at gumaya nga sa boses ko. Halos lumuha na ang mga mata ko dahil hindi ko akalaing may taong kayang gayanin ang boses ko ng ganoon. Pero natakpan ko na ang buong mukha ko nang walang awa niyang idikit ang nagbabagang bakal sa gitna ng mukha ni Michael sa mismong balat niya. Please tama na, hindi ko na kayang panoorin. Humahagulhol kong pakiusap. Nakatakip pa rin ang mga kamay ko sa mukha ko at parang paulit-ulit na dinudurog ang puso ko. Ibinaba ni Michael ang hawak niyang camera ngunit patuloy lang na nagpe-play ang video. Niyakap niya ako pero ramdam ko rin ang panginginig ng katawan niya. Lalo pa ako naiyak nang marinig ang kalunos-lunos na pag-iyak at pagsigaw niya sa video. Hindi ko na alam kung ano na ang pagpapahirap na ginagawa sa kanya roon ngunit base sa saklap ng daing niya ay alam kong matindi iyon. Paano nilang nagawa ang ganito? This is too much. Oh my God. Nasambit ko habang halos hindi na ako makahinga sa kakaiyak. Kahit balikan ko ang lahat ng pananakit na ginawa sa akin ni Michael mula noong ikasal kami, ay wala pa pala sa kalingkingan ng dinanas niya sa mga kamay ng mga kaibigan ko. It was truly painful, bae. Malat ang boses na usal niya.
Lalo lamang iyong nagpakirot sa puso ko. Hindi ko ma-imagine kung paano kinaya ng katawan niya ang ganoong klase ng torture. 16 years old lang siya noon. I'm so sorry, Michael. Dahil sa akin kaya ka dumanas ng ganoon. I am deeply sorry. Yumakap ako sa kanya habang patuloy lang sa pagluha. He was very sad too, and that gave me a more painful feeling. It's not your fault. I don't want to revenge anymore. Gusto ko nalaman ng katarungan para sa nangyari sa akin. Gusto ko makita ng lahat na mga ganitong uri ng gawain ay talagang makakasira sa buhay ng isang tao. I want a lot of people to be aware that something like this is really happening in real life. Mabigat ang boses na pahayag niya. Tumango naman ako at suminghot. Pinunasan ko ang mga luha ko at tumingala sa kanya. Hindi ko alam kung kaya ko silang patawarin sa ginawa nila sa'yo, pero huwag mo na silang sasaktan, okay? Kasi kung ipagpapatuloy mo ang pananakit sa kanila, magiging mas masahol ka na sa kanila. Sasabihin ng mga tao na minor de edad pa sila noon na gawin iyon, samantalang nasa tamang gulang ka na ngayon. Puntahan natin sila at ako mismo magpapaamin sa kanila sa ginawa nila. Determinadong wika ko. Tumiim naman ang mukha niya at saglit na natigilan. Maya-maya ay tumango na din siya, kaya nakahinga ako ng maluwag. Uy, well, sa ngayon matulog ka na muna. You need to sleep because I am so worried about your health, okay? Tugon naman niya. Bumuntong hininga ako ng mabigat bago tumango. Magkayakap kami natulog kahit sa totoo lang ay napakahirap makatulog pagkatapos ng napanood ko. Pero kalaunan ay inantok din ako at tuluyan ng nahimbing. 11:00 na ng tanghali nang muli akong magising. Mag-isa na lamang ako sa kama. Bumaba ako ng kama at tinungo ang banyo. Pagkatapos kong gawin ang morning routines ko ay lumabas na ako ng silid. Ay, gising na po pala kayo, ma'am. Gutom na po ba kayo? Salubong sa akin ni Manang Velia. Medyo nagulat din ako na masigla na siyang makapag-usap sa akin ngayon. Dati kasi ay halos hindi niya ako pinapansin, kagaya ng ibang mga katulong. Napag-alaman kong utos daw pala ni Michael na huwag nila akong kakausapin. Si Michael po. Magalang kong tanong. Tila kinikilig naman na napangiti ang matanda. Nagluluto si sir. Nagulat nga kami kasi ngayon lang nagawa iyon sa kusina. Tapos pinaalis ang lahat ng katulong at siya lang daw munang gagawa doon. Pagbibigay alam niya sa akin. Magaling po talaga magluto iyang si Joel. Si Michael kahit noon pa. Nakangiting tugon ko naman. Kumunot ang noo nito pero nakangiti pa rin ang mga mata. Talaga po, ma'am? Hindi ko alam kasi ngayon ko pa lang siya nakita magluto. Pero patapos na po siguro iyon kasi mahigit 1 oras na mula na magsimula siya kanina. Sabi pa niya. Bigla tuloy na parang may mga paru-parong naglalaro sa tiyan ko. Sige po't pupuntahan ko na lang. Salamat po, Manang. Ngumiti at tumango naman siya sa akin kaya tinalikuran ko na siya. Kahit napakabigat ng nagdaang gabi ay mas gusto ko munang isipin na magandang bagay ngayon. Ipinangako kong babawi ako kay Michael. Pasasayahin ko siya sa lahat ng paraan na alam ko. Kahit sino hindi deserve ang nangyari sa kanya kaya gagawin ko ang lahat para naman lumigaya na siya sa piling ko. I will love him unconditionally and treat him as my king. Papasok pa lang sa pintuan ng kusina ay nalanghap ko na agad ang masarap na amoy ng pagkain. Hindi ko alam kung ano iyon pero mabilis na kumalam ang sikmura ko. Bigla ko ring naalala na ang huling kain ko pala ay noong kumain kami sa restaurant. Niyaya niya akong kumain kaninang madaling araw pero nawalan ako ng gana dahil sa napanood kong video. Ngayon ko lang ulit naramdaman ang gutom ko. Bango naman yan. Pahayag ko na nagpalingon sa kanya. Mabilis namang sumilay ang ngiti sa gwapo niyang mukha. Bakit nga ba hindi ko agad napansin ang mga mata niya? Noon pa man talaga ay maganda na ang mga mata niya, lalo na ang ilong at labi na hindi napapansin dahil nga sa malaking balat sa mukha niya noon. Ngunit ngayong wala na iyon ay lumabas na yung totoong itsura niya. He's really handsome and hot. Are you hungry now? I know you are. Sagot din niya sa tanong niya kaya napabungis-ngis ako. Oh, meatball pasta. Pansin ko agad doon sa 2 pinggan na may lamang pasta. Lalo lumapad ang ngiti niya. I asked them to prepare that yesterday pero hindi ka naman nakakain. I cooked chicken enchilada and baked salmon for you. Para naman sa dessert, I bought your favorite Turkish delights. Deklara niya. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Hinalikan naman niya ang mga labi ko. Ngunit ang simpleng halik ay nauwi sa isang make-out session na tumagal yata ng 10 minuto. Lalo ko nagutom dahil sa mga labi mo.
Bulong niya kaya lalo ko napangiti. I'm hungry now, hubby. Lambing ko naman. Natawa siya at tumango. Fine, let's feed my queen now. Banayad niyang hinila ang kamay ko at tinungo na namin ang adjacent door papunta sa dining area. Doon ay nakahain na ang lahat ng mga pagkain sinasabi niya. Coffee? Tanong niya. Sunod-sunod naman agad akong tumango. Itinahaya ko na ang mga pinggan namin at nagsimula na akong magkarga ng pagkain. Let's finish the pasta first. Sabi naman niya nang ilapag na ang kape sa tabi ng pinggan ko. Habang kumakain kami ay marami siya mga tinatanong tungkol sa akin. Lalo akong ginaganahang kumain kasi ang gaan-gaan lang ng mood naming pareho. Dati ay halos hindi ko malunok ang pagkain sa sobrang sama ng loob at galit ko sa kanya. Yun pala siya ang mas may karapatang magalit at sumama ang loob dahil sa mga nangyari sa kanya. Nag-iingat ako na huwag mapunta ang usapan sa kahit na sino sa mga kaibigan ko para hindi masira ang araw namin. Maliban kay Johan, meron ka pa bang ibang naging boyfriend? Tanong niya. Umiling naman agad ako. Ang hirap mag-move on sa'yo. Kaya kahit marami akong maliligaw noon, mas nag-concentrate na lang ako sa pag-aaral ko. Last year lang naging kami ni Johan. Kasi feeling ko, sa lahat ng suitors ko, siya yung pinaka-okay. Pagtatapat ko, tumango-tango naman siya pagkatapos ay sumeryoso ang mukha niya. Do you love him? May pag-aatubiling tanong niya. Nagbuga naman ako ng hangin, saka tumango. Yeah. Pero hindi katulad ng pagmamahal na iniisip mo. I more love him like a best friend. Someone I can really trust and comfortable to be with. Sabi ko noon kung hindi na talaga ako may in love ulit, siya na lang ang pakakasalan ko. Tapos dumating ka. Tugon ko. Lumunok siya. Kitang-kita ko iyon dahil sa paggalaw ng Adam's apple niya. I was so jealous and freaking mad. Pero noong malaman ko ako pa rin ang nakauna sa iyo, hindi ko may paliwanag yung contentment at happiness na nararamdaman ko. I was just too furious because I thought... Hindi niya itinuloy ang sasabihin. At least ngayon alam na natin ang totoo. Hindi ko rin alam kung ano magiging reaksyon ng mga magulang ko pero isa lang ang sigurado ako. Hindi na ako papayag na mawala ka pa ulit sa akin. I won't suffer the same agony again. Mariim pahayag ko. Tumitig naman siya sa akin habang inunguya ang laman ng bibig niya. Hindi rin naman ako papayag na mawala ka pa sa akin. Kahit ano pa mangyari, akin ka lang. But still, I will pursue my plan on revealing the evil deeds of your friends. With or without their confessions. Tugon naman niya. Tumango lang ako pero ayoko muna silang pag-usapan. Ikaw, ilan na naging girlfriend mo habang wala ko? Tanong ko naman. Napangisi naman siya sa tanong ko kaya pinaningkitan ko siya ng mga mata. Hindi ko nag-girlfriend. I just do hookups. Or one night stand. Pakiramdam ko may trauma pa rin ako dahil sa nangyari sa atin. Yun pala, iisa lang ang dahilan. Nagsalubong naman ang mga kilay ko sa sagot niya. Anong dahilan? May dudang tanong ko. Lumapad na naman ang ngiti niya. Ikaw pa rin ang laman nito. Itinuro niya ang gitna ng dibdib niya. Kahit galit na galit ako sa'yo, ikaw pa rin ang mahal ko. Kahit na anong gawin kong tanggi, hindi nakapagsasinungaling ng puso. Dagdag pa niya. Napayuko tuloy ako para itago ang ngiti ko. Ang swabe talaga magpakilig na lalaking ito, nakakainis. Kunwari naman na hindi ako naniniwala. Talaga? Kahit minsan hindi ka nag-girlfriend? Parang imposible naman yata iyan. Siya naman ang naningkit ang mga mata sa akin at ibinaba pa ang hawak niyang kutsara tinidor. You know very well that I don't lie. Wala talaga. Giit pa niya. Yun na yata ang pinakamatagal na pagkain ko sa buong buhay ko kasi halos hindi kami nauubusan ng pag-uusapan. Marami akong bagay na nalaman sa kanya lalo na noon tumira na sila ng mama niya sa New York. Mabuti na lang din talaga at naging mabuti naman ang stepfather niya sa kanya. Ngayon excited na akong ma-meet ang half-sister niya. Kaba at galit ang nararamdaman ko sa pagkakataong ito. Papunta na kaming muli kung nasaan ang mga kaibigan ko. Hindi ko maiwaglit sa aking isipan na nakita ko sa video. Isang beses ko lang iyong napanood ngunit hanggang ngayon ay nagpupuyos pa rin ang kalooban ko. Nilingon ko si Michael. Siya ang nagmamaneho para sa amin dalawa ngayon. Muli ako napabuntong hininga. Marami na ang nagbago sa kanya pero yung pagiging mabuting tao pa rin niya ang nananaig. I love you, bye. Maluwang ngiting napalingon siya sa akin. Natuwa ko kasi ang cute ng reaction niya. Do you really have to say that while I am driving? Natatawang tanong niya. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Why not? Mahal naman talaga kita. Giit ko pa.
Shit! Nagulat ako na bigla niyang iliko kung saan ang sasakyan. Itatanong ko pa lang sana kung saan kami pupunta pero nanlaki ang mga mata ko nang muli siyang lumiko sa isang mas masikip na eskinita at sa dulo noon isang maliit na hotel. Michael! Naibulalas ko para kasing alam ko na kung anong iniisip niya. It's your fault. You shouldn't be flirting with me while I am driving. Sagot niya pero nasa daan lang ang mga mata niya. Humito siya sa private parking ng hotel na iyon na tinakbo ang tapat ko. Pinagbuksan niya ako ng pinto sa kainalalayang makababa ng sakyan. May pagmamadali ang bawat kilos niya kaya natatawa ako. Mabilis lang siyang nakakuha ng kwarto. Pagkalak pa lang ng pintuan ng silid ay sinunggabanan niya ng halik ang mga labi ko. Nabitawan kong aking bag pati na ang cellphone ko pero hindi ko naalintana iyon dahil abala na akong tumutugon sa mapupusok niyang mga halik.